Ulitin ko yung tanong. Ano ang pagkain kinakain natin at pinakakain natin sa mga anak natin na walang chemical? Lahat meron. Sige, isip kayo. Baka meron kayo maisip. Okay? Ano ang pagkain pinakakain natin at kinakain natin na walang chemical? Fish? Malunggay? Okay. Okay, tingnan nyo lang po mabuti yung mga sagot, ano? Yung fish, araw-araw fish. Okay? Yung malunggay, araw-araw po ba nagmamalunggay tayo? Oh, yun ang reality. Which is, kung titignan po natin mabuti, isipin lang po natin, evaluate natin mabuti kung ano ang ipinakakain natin sa mga mahal natin sa buhay. Ngayon, bakit? Dahil ito, sa mga susunod na mga slide, ninyo maiintindihan at mauunawaan kung ano, bakit. Bakit? At puro bakit pa rin. Yan ang masasagot po mamaya sa habang lumalalim ang talakayan ang presentation ko. So makikita po natin sa air, polluted siya. Yung carbon monoxide, carbon dioxide, and any metal na sumasama, kasama pa dun yung virus and bacteria na po pwede natin malanghap. Okay? So may airborne nun. So makikita natin, water pollution. Masakit. Saan po? Lahat po ba umiinom ng bottled water? Walang umiinom ng bottled water? Okay. So makikita po natin, yung bottled water, okay, sabihin natin dumaan sa filter yan, pero kailangan pa rin natin tanungin doon sa pinagbibilan natin. Or, simple, doon sa likod, di ba, meron siya nutritional facts or something, information ng tubig na iniinom natin. Kailangan makita po ninyo doon yung pH level ng tubig na iniinom natin. Kailangan it must be 7 pH level. Kasi pagka hindi pH level, bumaba siya. Sa bagay, syempre, pag bumaba yun, hindi niya naman ilalagay yun doon sa likod ng bote. Tama mali? Okay? Pero, para makasigurado po tayo, dapat makikita natin sa likod ng boteng ng mineral water o whatever pa yung iinumin natin na bottled water, kailangan meron po siyang nakalagay na pH. Okay? Hindi po yung pH na ano ha. Okay? So, makikita po natin sa lifestyle. Okay, naninigarilyo. Meron po ba? Good. Good sabay good eh. Umiinom ng alak. Wala? Oo, di ba? So, anong point ko? Simple. Pag pumasok ang alak sa loob ng katawan natin, nagpo-produce siya ng chemical na ang tawag acetaldehyde. Ano yung acetaldehyde? Yun yung oxidation ng oxygen sa loob ng system natin. That is the reason why na, kapag umiinom ka, maya-maya ng konti, bumibilis ang pintig ng puso mo. Tama mali? Okay, yung mga umiinom, alam niyo yan. Tama mali? Bakit bumibilis ngayon ang pintig ng puso ng isang tao? Kasi, nagkukulang siya ng oxygen, so ididikta ngayon ang utak niya sa puso niya, puso, bumomba ka dahil kulang kami ng supply ng oxygen. Bumomba ngayon siya. Pag bomba, kaso ang problema, eto na naman ang tagay mo. Lalakla ka na naman. Pag laklak mo, putok na naman yun. Eto na mangyayari. At the end of the day, kinabukasan, ano nangyari na sa'yo? Hangover. Tama? Hangover, bakit ka nagkaroon ng hangover? Kasi nagkulang ng supply ng oxygen ngayon ang brain mo, ang system mo. Nagpa-function ng mabuti ang ating naturalesa or sabihin natin ang sistema natin kung masusupply natin siya ng tamang oxygen, nutrients, and water. But the problem is, yun ang malalaman natin sa susunod na mga slide. Okay? So makikita po natin, lahat ng mga umiikot sa mundo or lahat ng mga ginagawa natin, lahat may chemical. Pero hindi natin alam, ano bang gagawin ng chemical sa loob ng katawan natin? Ito po yun. Once na pumasok ang chemical sa loob ng katawan natin, umahalo po siya sa daluyan ng dugo natin. Umahalo siya doon. So ngayon, pag umahalo siya, so iikot siya from head to foot. Tama mali? Okay. Ngayon, tingnan niyo po mabuti itong illustration na to. Free radicals,
Okay? Meron siyang 7 electrodes. 2, 4, 6, 7. Ang atake ngayon sa immune cells natin, more or less, ayan. Makukuha niya lang yung isang electrode. Then, after 2 years, 4 years, 7 years, or even 10 years, aabutin mo yan sa anong yan. Kaya lang, ang problema, eto. Tingnan niyo po. Putay-putay na siya. Simple lang. Kung makikita po natin, habang bata tayo, malakas tayo, tama mali? Wala tayong nararamdaman na kahit na anong sakit. Isipin natin mga edad 14, edad 15, malakas ka, wala kang hingal, tama mali? Pero pag edad na ng 50, ano na nararamdaman natin? Parehas pa rin ba? Hindi na. Bakit? Butay-butay na. Yan ang pinakamagandang illustration. Okay? Sample, comparison lang. 10 years, sabihin natin, 20 years old naman. 20 years old tsaka 50 years old. Sabay mong patakboy, sino unang titigil? Yung 50, di ba? Kasi bakit? Tingnan natin mabuti. Ilang taon na silang kumakain, umiinom, humihinga. Yung isa, bata, 20 years. Yung matanda, 50 years na. So, 50 years siyang umiinom, kumakain, umiinom, humihinga. So, ano nangyayari ngayon? So, mas maraming chemical pumasok sa loob ng katawan niya. Okay? Nasusundan po ba? Okay. So, makikita po natin, ito po yung pinaka na mas maliwanag at makikita po ninyo. Bakit nagkakaroon ng sakit ng isang tao? Every single cell sa loob ng katawan natin, nangangailangan siya ng proper supply ng oxygen, nutrients, and water. Okay? Ngayon, kung titingnan po natin mabuti, we are made of more or less mga trillions of cells na nangangailangan ng oxygen, nutrients, and water. Ngayon, kung makikita po natin mabuti, okay, parang ganito po siya, para mas maliwanag. Cell plus cell, pag nagsama-sama sila, ano nangyayari? Nagiging tissue sila. Anong sample ng tissue? Kagaya ng skin po natin. Skin tissue, face tissue, heart, liver, lungs. Bakit? Dahil ang mga organs natin, they are all made of tissue. Okay? So, organ plus organ, that is the human system. The human system itself is the human body. So, it all starts at single cells. Nasundan? So, paano ngayon kung hindi natin siya nasusuplayan ng tamang oxygen, nutrients, and water? What will happen? Makikita nyo rin maya-maya ng konti yan. So, para mag-function siya, yung tatlo na yan ang kailangan niya. Ang tao, para mag-function din siya, tatlo rin yung kailangan niya. Ano yun? Hangin, pagkain, tubig. Ngayon, evaluate lang po natin na mas malalim din. Kung makikita po natin, tubig ang pag-usapan po natin, sino po dito nakaka 8 to 10 glasses ng tubig? Taas ang kamay. Sige po, taas lang. Okay. So, ilang baso ng tubig ang maiinom ninyo? Ilan po? 4 glasses ng tubig. Tingnan niyo po mabuti ito, ha? So, ilan ba yung nire-required sa atin ng doctor? 8 to 10, tama, mali? Ang tanong, para saan yung 8 to 10 glasses na yun? Alam po ba natin yun? Alam po ba natin na yung 8 to 10 glasses is to supply dito sa trillions of cells na nasa loob ng katawan natin. And just imagine this. Okay? 10, di ba? Ang sabi ng doktor. Hahatiin ko yung katawan ko. Hindi naman hahatiin literal, ha? Okay? So, 10 bahagi. Okay? So, 10 bahagi, 10 baso ng tubig. Tama? Okay. Ngayon, uminom ako ng isang baso ng tubig, so hanggang dito, mga cell ko ang nakainom. Pangalawang baso ng tubig, hanggang dito, mga cell ko ang nakainom. Pangatlong baso, hanggang dito nakainom. Ika-4 na baso, dahil matutulog na po kayo, hanggang dito nakainom. Ang tanong, paano yung cell mo pagod? Ano mangyayari sa kanya? Mali-dehydrate.
Ang tao, ma-dehydrate, anong pakiramdam?